Yung sigarilyo, nicotine at saka tar and other smoke elements yung ando doon. Pero doon sa heated tobacco, dilagyan na nila ng flavors. Ang problema, ang nadidiscover natin, some of these oils or scents are the ones that cause damage to the lung. Hindi ligtas ang paggamit ng vape kahit na may mabango at katakam-takam na amoy ang usok nito. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, mas malala pa sa ordinaryong sigarilyo ang epekto nito dahil sa mga scented oil na ginamit sa vape, gaya ng oil mula sa cannabis flower o marijuana. Pumapasok din yung mga recreational products na nasa ating Dangerous Drugs Act. Sa Dangerous Drugs Board, bawal ang products of marijuana and specifically, ang ginagamit sa vape is yung tetrahydrocannabinol oil. Paliwanag ni Secretary Herbosa, karamihan sa mga nagbi-vape ay mga kabataan, estudyante at minor de edad. Kaya naman, humingi na siya ng tulong sa PNP para sa mahigpit na pagpapatupad ng vape law. Very specific is to protect our children. In the Republic Act 11900 or the vape law, ang pwede rang bumili ng vape and nicotine and non-nicotine vape products and e-cigarettes ay 18 years old and above. Siguro kayo naman nakakakita rin sa mall nung nakikita ko, no? Naka-uniform ng high school, may dalang high school bag at nagbe-vape. Dagdag pa ni Secretary Herbosa, base sa report ng Lung Center of the Philippines, marami na ang minor de edad na mayroong lung injury dahil sa e-cigarettes mula sa e-smoking at e-vaping. Kaya naman, nais ng DOH na ipasara ang mga vaping store na pasok sa 100 meters mula sa mga eskwelahan. Nais din nilang ipahuli o ipakumpiska sa mga pulis ang mga vape ng mga estudyante at minor de edad. Ang PNP handang tulungan ng DOH hindi lamang sa panghuli kundi pati rin sa information campaign kaugnay sa masamang epekto ng vape. We'll be formulating a directive for the operational guidelines of our personnel. Pero pwede na silang mag-umisa manghuli, giving emphasis also sa mga nagbebenta because we want to protect the minor. Yan ang intention naman talaga natin ng batas. Also, on the part of the DPCR, dito yung ating deputy for Police Community Relations will be helping in the awareness program. Depensa naman ng ilang may-ari ng vaping store. Hindi sila nagbebenta ng vape sa mga minor de edad. Kailangan po ng valid ID po para mabentahan po. Kailangan po ng valid ID po. Pagka wala po, hindi po talaga po. Bawal po talaga pagka minor. Samantala, batid naman ng ilang estudyante ang masamang epekto sa kalusugan ng vape kaya't ayaw rin nilang makiuso. Alam naman po natin na masama po talaga yung pagbe-vape. Tsaka vape po yan kasi pag sinasabi po nila na vape lang naman daw po yan, pero alam naman po natin na nakakasama pa rin to sa immune system natin. Tsaka pinagbabawal din po ito sa ating paaralan kaya hindi po kami gumagamit ng ganyan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.